Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Good morning po sa ating lahat. Good morning po. Pakisabi nga sa inyong mga katabi na Happy Easter. Happy Easter. Ngayon po ay nasa ikalawang linggo na tayo ng muling pagkabuhay ni Jesus. At patuloy tayong hinahamon sa kanyang mensahe sa muling pagkabuhay na tayo rin dapat ay muling mabuhay. Di po ba? Ano po ba ang ibig sabihin nito? Tayo ay muling mabuhay sa pait na ating mga naranasan noong nakaraan, na ating pinapatay ang ating sarili sa mga hamon at sa mga struggles na ating naranasan. So tayo hinahamon na muling mabuhay rin. Muling mabuhay kasama si Kristo. Tayo ay magbalik loob kay Kristo. At ating narinig sa ating ebanghelyo ngayon na pumunta si Jesus sa bahay na pinagtitipunan ng kanyang mga alagad. Siya ay biglang punta sa kanilang harapan at sinabi niya na sumainyo ang kapayapaan. Dahil po dito ay biglang nawala ang takot at pangamba ng mga alagad dahil sa mga Hudyo. Bakit ba sila takot ang mga alagad ng mga panahon na yun? Ito po ay dahil sa nangyari, sa mga nakaraang nangyari. Namatay si Jesus at sila ay nangamba sa kanilang hinaharap sapagkat sila din ay tinutugis ng mga panahon ngayon, sapagkat sila ay naniniwala kay Jesus na ang mga panahon na iyon ng Kristyanismo ay underground lamang po, mga kapatid. Noong mga panahon na iyon ay patago ang kanilang pagsamba, patago ang kanilang pag-worship, sapagkat sila ay tinutugis noong mga panahon na iyon. Ngunit nawala ang takot at pangamba dahil na biglang nagpakita si Jesus sa kanila at sinabing, sumainyo ang kapayapaan. At sa mga panahon din iyon ay sinabi ni Jesus na kung paano sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. At biglang hiningahan sila ni Jesus ng Espiritu Santo at sinabi, magpatawad. Kayo ay magpatawad. At sa kabilang banda, mga kapatid, ating narinig ng isa sa 12 na si Tomas na hindi agad naniwala sa muling pagkabuhay ni Jesus. Ano ang sabi niya? Kapag hindi ko nakita si Jesus, hindi ko mahawakan ang pinagbutasan ng pako ng kanyang mga kamay, at hindi ko maipasok ang aking daliri sa kanyang tagiliran, ay hindi ako maniniwala. Ngunit ano ang sabi ni Jesus, mga kapatid? Maniwala ka. Di po ba? Sabi niya, mapalad ang mga taong hindi nakakita sa akin, ngunit naniwala. Kung kaya ngayon, mga kapatid, ating pagnilayan ang dalawang mensahe ng ating ebanghelyo sa linggong ito. Ang una po ay ang kapayapaan o peace. Di po ba? How do we describe peace? Paano ba natin ay nalarawan o in our own perspective and insight, ano ba ang ibig sabihin natin sa peace? Nasasabi po ba natin na mayroong kapayapaan or peace kung tayo ay nakabayad na ng ating mga utang? Diba? Sabi natin, meron tayong peace of mind kasi nakabayad na tayo ng ating utang. Diba? O di kaya ay masasabi ba natin peace kung napawi ang ating gutom? Diba? Peace of stomach. O di kaya ay masasabi ba natin na peace kung walang gera o kung walang kaguluhan? Diba? Isa rin yung pag-describe natin sa peace. At ang isa pa natin pag-describe sa peace ay ang kapahingahang walang hanggan. Diba? O tayo ay namatay. Kasi sabi nga nila, rest in peace. Diba? Pero mga kapatid, sa ating mga Kristiyano ay hindi ganon ang ating pag-describe or pag-define
sa peace o sa kapayapaan. We Christians define peace as a fullness, yung ganap, kabuuan. Di ba? Ano bang ibig sabihin ng ganap? Ibig sabihin ng ganap ay ang parang pag yung pinakain ka, hindi ka na magugutom. Ibig sabihin, when we achieve peace, there is no change at all. Wala nang mababago sapagkat yan ay ganap na. And ano pa ba ang ibig sabihin natin sa peace? Peace means harmony. We harmonize, di ba? Ano ba ibig sabihin ng kalita? Di ba? We harmonize. Ibig sabihin, tayo ay nagkakasundo. Tayo ay walang alitan sa isa't isa. Tayo ay nagkakaintindihan. Yun po ang ibig sabihin ng harmony in peace. Di ba? Sino mo ba rito ang gustong mabuhay ng merong kaalitan? Merong kaawayan? Merong kaaway? O merong hinanakit sa kanyang kapwa? Di po ba pala? And lastly, when we say peace, it's all about reconciliation to God. Ang ating pagbabalik loob sa Diyos. Hindi nung sinabi ko na rest and peace, magbalik loob tayo sa Diyos. Hindi po ganon. Ating alalahanin, mga kapatid, that God or Jesus is the Prince of Peace. Siya ang prinsipe ng kapayapaan. And we will attain peace kung tayo ay magbabalik loob sa mismong may-ari, may ugat ng kapayapaan. Di ba? So, kung gusto natin ng kapayapaan, is we must reconcile ourselves to God. Tayo ay magbalik loob kay Jesus sa Panginoon. And saan ba natin makukuha o ano ba ang foundation o ugat ng lahat ng ito? Ano po ang sabi ng Biblia kanina, ng Ebanghelyo natin kanina? Pagkatapos na sinabi na sumainyo ang kapayapaan. Tayo ay He grant us the Holy Spirit at tayo ay hinihayo upang mapatawad. Di ba? So, therefore, mga kapatid, ang ugat ng lahat ng ito, ang foundation ng lahat ng sinabi ko kanina, the wholeness, the harmonization, and the reconciliation with God, na we must achieve peace, is yung forgiveness, kapayapaan. And our gospel, mga kapatid, ating narinig kanina, na ang mga alagad ay nabalot ng takot at pangamba dahil sa mga kaganapang nangyari nung namatay si Jesus, at sila ay nangamba na baka sila ay tugisin. Ngunit sa gitna ng kanilang dilim, sa gitna ng kanilang pangamba at mga takot, dumating si Kristo at pinawi ang kanilang takot at sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Mga kapatid, ang mensahe ito ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng panandaliang kaluwagan o panandaliang pagkalma ng kanilang mga damdamin, kundi mga kapatid, ito ay nagpapanungkol at ito ay isang paalala sa atin na ang kapayapaan ay nagmumula sa pagpapatawad. Dahil sa pagtanggap natin sa banal na Espiritu, natutuhan din natin patawarin ang ating mga sarili at ang iba. Di ba? So, kung gusto natin ng kapayapaan, we must first forgive ourselves bago natin patawarin ang iba. Kasi nga, sabi nga, you cannot give what you don't have. Hindi mo pwedeng ibigay ang wala ka. Di ba? So therefore, patawarin mo yung sarili, mahalin mo, at gayon din ang gawin mo sa iba. And I'm sure, we will attain the peace we want. At ito po ay isang proseso na siyang magbubukas ng ating puso para sa kaharian ng Diyos. At sa tuwing tayo po ay magpapatawad, pagtandaan po natin na ipinamamanap po natin ang ating sarili at sa mundo ang isang mensahe ng pag-asa, isang paalala na ang paghilom at muling pagbangon ay nagsisimula sa pagbitaw ng mga sugat at sakit ng nakaraan. Diba?
Kaya nga mga kapatid, habang hinaharap natin ang mga hamon sa ating buhay, yumakap tayo sa kapayapaang dala ng pagpapatawad na siyang tunay na naglilinis at nagbibigay daan sa bagong simula ng ating buhay. Let us ask the Holy Spirit to guide us, to protect us, and also lead us na magpatawad, sapagkat ito rin ang isang instrumento upang tayo ay tumungo at maglakad sa tuwid na landas. Kaya mga kapatid, ito isang hamon sa atin na ating mahalin ang ating mga kaaway, di po ba? Pero minsan po, mahirap magmahal ng kaaway. Lalo higit, mabigat ang kasalanan nila sa inyo, di po ba? Isa po ito sa pinakamahirap na mandatum ni Kristo. Ano ang sabi? Mahalin mo ang Diyos at mahalin mo yung kapwa tulad ng iyong sarili. Ngunit mahirap na magmahal ng kaaway. So ano ba ang dapat natin gawin? Enable to us to have peace of mind. Magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating kalooban. Ipanalangin po natin sila. Diba? Kahit na labag sa ating damdamin, let us pray for them. Diba? Sapagkat hindi po masama ang ipanalangin sila. Let us pray for them. Puro wag po yung panalangin na, Lord, sana po kunin mo na siya. Diba? Wag po gano'n. Masama po yun. Ha? Siyempre, ipanalangin po natin sila, ang kanilang safety, ang kanilang nawa sila ay makapaghilay sa kanilang ginawang kasalanan sa atin. And lastly, dito mo rin maradama na handa ka nang magpatawad. Amen? Amen. At ang pangalawang punto po ng ating gospel this Sunday, mga kapatid, is ang pananampalataya o faith. Ang tanong po sa atin, gaano po ba katibay, gaano ba kalalim, at gaano ba katindi ang ating pananampalataya sa Diyos? Gaano po ba katibay? Gaano ba kalalim? Or pareho lang ba tayo ni Tomas na kailangan pa ng konkretong patunay upang maniwala? Or dahil sa lalim at dahil sa tibay ng ating pananampalataya ay sapat na ang ating karanasan, ang ipinadama ng Diyos na kabutihan sa atin upang tayo'y maniwala. Di po ba mga kapatid? Kung kaya yan pong mga question na yan ay atin pong pagnilayan sa linggong ito. In our gospel mga kapatid, makikita natin dito ang pagtatalo in between the needs of concrete evidence and also mga kapatid, ang pagtatalo ng diwa ng tunay na pananampalataya o tunay na pananalig. Sinabi ni Jesus kay Tomas, pinagpala ang hindi na nakita, ngunit naniwala. Tayo po ay hinahamon mga kapatid na pag-isipan kung ang ating pananampalataya ba ay nakabatay sa atin lamang nakikita o kung iyon ba ay mas malalim na nakaugat sa tiwala at karanasan ng kanyang presensya. Sa ating modernong mundo ngayon, sa ating modern lives ngayon, madalas tayong nalalapit sa idea na seeing is believing, o yung sikat na to see is to believe. Di po ba? Ngunit, ang Ebanghelyo ay nagtuturo sa atin na ang tunay na pananampalataya ay hindi umaasa sa konkretong patunay. Ang pananampalataya nito ay pinatibay ng banal na Espiritu, ay sumusubok sa ating kakayahan na dapat tayo ay umasa, magtiwala, at maniwala sa kabila ng kakulangan ng konkretong patunay. Ibig sabihin, tayo ay umasa, tayo ay magtiwala, at tayo ay maniwala na sa pamamagitan ng ating pagdama sa Diyos, gaya ng hangin, di ba? Hindi natin nakikita, ngunit ating nararamdaman.
Nawa po, ganun din po ang ating pananampalataya. Bagamat hindi natin nakikita ang Diyos, ngunit ating itong nararamdaman. Nararamdaman niyo po ba ang Diyos? Opo. Sure kayo? Opo. Baka multo yun. Diba? Ako po ay nagalak at hindi po confirm. Nag-affirm po kayo na nararamdaman niyo ang Diyos. Nawa po, ganun po katibay ang ating pananampalataya. There's no need sa mga miracles. There's no need sa mga concrete evidence. Sapat na po sana sa atin ang kabutihan at ang ating karanasan na ating nadarama sa Diyos, na ating naranasan sa Kanya. Kung kaya mga kapatid, tayo hinahamon ng pangalawang linggo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon, na habang tayo ay patuloy na nagdiriwang ng muling pagkabuhay, gamitin natin po ang pagkakataong ito na maging higit na bukas sa lahat ng Kanyang kaloob na kapayapaan at pananampalataya. Yakapin po natin ang kapayapaan na nagmumula sa pagkapatawad. Ito po ay isang sakripisyo na hindi madali, ngunit kinakailangan upang mabuhay tayo ng may tunay na kalayaan at pag-asa. At higit po sa lahat, tayo po mga kapatid, as equip na atin pong pataasin ang antas ng ating buhay pananampalataya. Na hamunin natin ang ating mga sarili na hindi lamang sa pamamagitan ng nakikitang patunay, kundi sa pamamagitan ng ating personal na karanasan sa Diyos. Let our lives be a testament to faith that transcends the limits of the visible and embraces the unseen wonders of His love and grace. Nawa po sa ating patuloy na pagsisikhay, patuloy po natin yakapin ang kapayapaan dala ni Jesus, kapayapaan sa pamamagitan ng pagkapatawad at pananampalataya na sa pamamagitan ng ating karanasan sa Diyos. Pagpalain po naman tayo ng Panginoon, palagpakan po natin ang Panginoon. Mahalang Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Magsigayo po para sumasampalataya. Tayo po lahat, sumasampalataya kami sa isang Diyos, amang makapangyarihan, na lumikha ng langit at lupa, at ang lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya tayo sa isang Panginoong Jesucristo, bugtong anak ng Diyos na mula sa mga bagupan simula ang panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo. Inianak, hindi nilikha kaysa sa pagka-Diyos ng Ama. Sa pamamagitan niya, nalikha ang lahat, na para sa ating matawag sa ating kaligtasan, ay nanaog siya buhat sa langit. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay pinanganak siya ng Maria Kalinkaan. Ipinako sa krus sa anak sa atin ng panahon ni Poncio Pilato. Nagpakasakit, namatay at nilig, at nabuhay sa ikatlong araw sa katuparan ng mga kasulatan. Umakyat siya sa langit at nalugdok sa kanan ng Ama, at muling darating ng maluwalhati, upang kumain ng mabuhay at mga patay, at ang kaharian niya ay walang hanggan. Sumasampalataya tayo sa Espiritu Santo, ang Panginoon na tagapagbigay ng buhay, na nagbubuhat sa Ama. Sinasamba siya at niliwalhating kasama ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Nananalig tayo sa Iglesyang iisa, banal, katolika at apostolika. Naniniwala tayo sa isang inyag sa pagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay natin ang muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Magsiluhod po lahat para sa panalangin ng bayan. buksan natin ang ating mga puso sa Diyos na siyang bukal ng lahat ng awa at pagmamahal. At manalangin tayo na may buong tapat na pananalig. Mahabaging Diyos, dinggin ang aming panalangin. Mahabaging Diyos, dinggin ang aming panalangin.
pinuno ng simbahan, nawa sila'y maging inspirasyon sa lahat ng mananampalataya sa pamamagitan ng kanilang pagtatalaga, pagkakaisa at katapatan kay Kristo. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, hindi ng aming panalangin. Para sa lahat ng may karamdamang pisikal, psikolohikal o moral, nawa makatagpo sila ng lunas at ginhawa sa kagandahang loob ng lahat ng sumasampalataya. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, hindi ng aming panalangin. Para sa mga taong tulad ni Tomas ay nahihirapang maniwala sa muling pagkabuhay, nawa matulungan sila ng pagsaksi ng pamayanan ng Kristiyano upang manaig sila sa kanilang mga pag-aalinlangan. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, hindi ng aming panalangin. Para sa mga nagbibigay na sakramento ng kumpisan, nawa sila'y maging mga karapat-dapat na kasangkapan ng mapagpagaling na pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, hindi ng aming panalangin. Sa sangkatauhan, ipagkaloob mo ang iyong makalangit na biyaya, lalong-lalo na sa Fort Sabimas sponsor, sa magdiriwang tagiraw ng kanilang kaarawan na sina J.R. Mascarillas, Mark Joshua Pestado, and Ana May Macaburas, at sa kongregasyong ito. Tingin at tanggapin nawa nila ang iyong banal na salita ng may babaang loob at masunuring puso, at paglingkuran ka ng may katapatan sa lahat ng araw ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, hindi ng aming panalangin. Inaalaala namin sa iyong harapan ang iyong mga lingkod na sina Ernea Gallego, Dionisio Gallego, Juana Ricania, Enelita Ricania, na sumagpilang buhay na sumasampalataya kay Kristo. Isinasamo namin gawat mo sa kanila ang patuloy na pagyabang sa pag-ibig at paglilingkod sa iyo. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, hindi ng aming panalangin. Para sa nalalapit nating halalan, nawa makapangyari ang kapayapaan sa bansa at mapagsikapan natin masugpo ang pandaray at karahasan. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, hindi ng aming panalangin. Sa katahimikan, ilalangin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Tayo'y manalangin. Panginoong Diyos, salamat sa mga pagpaswang kaloob ng Espiritu Santo, kapayapaan at kapatawaran. Lalo nawa kaming magpalapit sa iyo at sa isa't isa, at gawin mo kaming mga kasangkapan na iyong pagmamahal sa lahat naming mga kapatid. Isinasamo namin ito sa ngalan ni Jesus na Hari ng awa. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, tayo ang katawan ni Kristo sa pamamagitan ng isang Espiritu tayong lahat ay pinag-isang katawan ng tayo'y bininyagan. Panatilihin natin ang pagkakaisa na tulad ng Espiritu sa bigis ng kapayapaan. Naginawang sumainyo ang kapayapaan ng Panginoon. At sumainyo. Magpapiran po tayo ng kapayapaan sa bawat isa ng nangiti sa ating mga labi. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Peace. Ating ibigay sa Panginoon ang karangalang naarapat sa kanyang pangalan. Tayo po ay magdala ng alay at pumaroon sa kanyang harapan. Oh
sa iyong kasaganaan, ibigay mo ang lahat ng aming pangailangan. Kami na iyong mga mapagpakambagang mga lingkod, ay nag-aalay sa iyo. Itong masigisal ng aming pagkanaw ng utang na loob sa lahat ng iyong kawaan. Amen. Maraming salamat.